Naitaboy man sa Butig, Lanao del Sur, nagbanta ang Maute Group na pupugutan daw ang mga sundalo, pati na ang Pangulo. Hindi naman nagpatinag dyan ang AFP. Saksi si Chino Gaston. Tagtag ng tama ng bala mga pader, sunog ang ilang bahay. Ang malaking bahagi ng Butig National High School hindi na magagamit pa. Matapos ang ilang araw na bakbakan sa pagitan ng militar at mga miyembro ng Maute Group, isa sa mga pinakamatinding napinsalang gusali sa bayan ng Butig ang paaralang ito. At ang tanong, ilang linggo pa kaya o di kaya buwan bago marinig muli ang masasayang tinig ng mag-aaral dito? Ang mga residente hindi pa pinababalik ng militar dahil sa mga nagkalat pang pampasabog sa poblasyon. We still have to redo yung pag-scan namin ng mga lugar doon. We want to be safe. Gusto mo pumasok? Oo. Babalik ka ba doon sa sira mong sirang paralan? Hindi ko alam kung babalik kami doon. Hindi naging madali sa mga sundalo ang pagtaboy sa Maute dahil sa mga tunnel, foxhole at sniper positions ng grupo. Matapos ang mahigit isang linggong opensiba, nakataas na ang watawat ng Pilipinas sa lumang munisipyo na dating kinabitan ng ISIS flag. Ilang sundalo ang nagtayo ng watawat matapos maitaboy ang Maute Group noong Miyerkules ng umaga. Kwento ng ilang residente, nag-iwan ng banta ang Maute sa paaralan. Pupugutan daw nila ng ulo di lamang ang mga sundalo kundi maging si Pangulong Rodrigo Duterte. Tugon ng militar, kung sa kanilang pag-iisip ay kaya nila ang ating hukbo, nagkakamali po kayo. May hangganan po lahat. Huwag niyo pong binibiro ang ating armed forces. ako si Chino Gaston ng inyong saksi.